Magsimula tayo sa panibagong taon ng ating pagbubulay ng salita ng Diyos. At ang una nating lesson is about joy. Joy. Ang joy sa Tagalog ay kagalakan, kasiyahan. Tingnan natin ang meaning ng joy sa dictionary. Okay, kagalakan, kaligayahan, buhay, masigla, at puno-puno. So, yung lugod, tuwa, katuwaan. Yun yung ibig sabihin ng joy. At ang ating sa natin yung ating text doon sa Awit, Kabanata 100. Awit, Kabanata 100, Kalatang 1-2. Umawit sa kagalakan ng lahat ng bansa, sila ay papurihan, paglingkod ng siyang pusa, lumapit sa pagkakas ng pagtuwa. Pagpalain ng Diyos sa kanyang mga salita. Number 1, what is joy? There are 3 primary forms of joy. Number 1, natural joy. Ito yung panglabas na kasayahan, nasiyahan. Yung natural na nakikita sa ating physical. Moral joy, yung ating character, yung ating behavior, and spiritual joy, which is the inner joy. Kahit nakasimangot ka ay mayroon kang joy doon sa puso. So yun yung spiritual joy. Natural joy defines as gladness raised up to the highest degree. Genuine joy includes cheerfulness and contentment. Yung bang kahit na pansahin mo na lang ngayon, ay okay pa lang, okay pa rin ang inyong buhay. Meron ka rin contentment sa iyong buhay. Hindi ka nababagabag, hindi ka nag-aalala doon sa iyong kinabukasan. Sapat na yung araw na yun. Di ba yun yung sinasabi ng Panginoon? Letter B, moral joy arises after performing a good action, recognizes peace, the conscience when we do something or a service to someone in need. So ito naman yung ating behavior, yung character natin. Paano tayo nakikipag-relate sa ibang tao. It's sometimes yung nakakapagbigay tayo ng concern doon sa iba. Sila rin ay nabibigyan natin ng kagalakan. Masisira natin ang kagalakan. Letter C, spiritual joy is defined as the one of many fruits that has been given us by the Holy Spirit. Spiritual joy has several parts, including the joy of faith and the rejoicing of hope. Yan. Yung ating verse doon, yung Galatians 5:22-26 and Philippians chapter 21 o chapter 1 verse 21-26. Yung joy of faith kasi, ito yung kahit na tumadaan tayo sa mga pagsubok, ay meron tayong kapayapaan sa puso. And God sustain our faith para masolve natin yung mga problema na dumarating. No? Na hindi tayo kumikilos, hindi tayo gumagawa ng hakbang para sa ating sarili. But we are always depending on God's upang sa ngayon tayo ay magkaroon ng kapayapaan at kagalakan sa ating puso. Rejoicing ko po, ito naman yung ating paghihintay na tayo ay hindi nahihinig doon sa darating na pag-asa na ating hinihintay. Habang hinihintay natin yung pagbabalik ng Panginoong Kristo, habang hinihintay natin yung fulfillment ng salvation, ng eternal life, ay nagagalak tayo sa ating paghihintay. Hindi tayo nahihinig, hindi tayo nagsasawa sa ating paglilingkod sa Panginoon. Yung rejoicing of hope kasi ay
nagpapatuloy tayo sa paglilingkod, na hindi tayo nagdidemand ng kung ano yung ipagkakaloob sa atin sapagkat pinigay na ng Diyos. Diba? Amen. So, naglilingkod tayo sa Panginoon because God provided us everything. So, Amen. pinoprovide na ng Diyos yung ating mga kailangan. Kaya yung ating kagalaan sa ating paglilingkod ay hindi tayo nahihintay lagi. No? Hindi tayo humihingi lagi sapagkat pinagkaloob na ng Diyos. So, meron na tayong kapayapaan at meron tayong kagalakan sa ating paglilingkod. Number 2, how does faith produce joy? God promises that living for Him is rewarding, and life for Him will remove you from the earthly troubles and grant you eternal salvation with your decision to live for Him. So yun, tayo ay patuloy na nabubuhay sapagkat meron na tayong pagpapala. No? Meron na reward sa atin eh. No? At tayo ay patuloy na gumagawa bagaman at meron tayong mga nararanasan mga troubles sa ating buhay. Hindi pwedeng baguhin na mga sitwasyon yung ating paglilingkod sa Diyos. Tama po ba yun? Amen. Kaya kahit bumabagyo, pumupunta tayo dito. Yes. Walang pwedeng pumili sa atin. Kasi yun ang ating commitment sa Diyos because it brings us joy sa ating pag-asa sa ating Panginoon Diyos. Amen. Thank you, Jesus. Let it be, God expresses to us that we will experience joy when we remain in Him. This is the joy of faith. Yung talagang hindi tayo matitinag sa ating pananampalataya. So, gayon yung pinuturo sa atin ng Banal na Espiritu. The Holy Spirit Himself giving us assurance. Kaya tayo ay nagiging matibay sa ating pananampalataya. And we cannot say, hindi tayo pwedeng ugain o ligligin ng anumang sitwasyon because God is with us. Hindi tayo yung kumakapit sa Diyos, ha? Hindi tayo yung humahawak sa Diyos. Ang Diyos ang humahawak sa atin. Amen. Di ba? Nasa kamay tayo ng Diyos. Because when we hold God, may posibilidad malaglag tayo. Di ba? Kasi meron tayong limitasyon. Hindi natin kaya humahawak forever. No? So tayo ay hinahawakan ng Diyos. Yun yung sinasabi ng Panginoon sa Kristo na isa man sa binigay ng aking Ama ay hindi mawawala. Hindi mawawala. Because we are in the hands of God. Letter C. God says you will experience joy when you remain in faith in Him. So yun. Sa matibay natin pananampalataya ay mararanasan natin yung pag-alakan natin sa ating Panginoon Diyos. Letter D, we should remain courageous, joyful, and hopeful until the end since Christ lives in us as believers. So, yun yung manifestation ng ating Panginoon sa Kristo through the Holy Spirit in our spirit. Kaya tayo ay nananatiling matapang, nananatili tayong matibay, nananatili tayong may pag-asa, at nananatili tayong nagkagalakan. Amen. Because there is an assurance of the Holy Spirit in our spirit. And literally, spiritual joy is everlasting and permanent. It is possible to supposedly live for God and not feel spiritual joy. So, pag pinag-usapan natin yung spiritual joy, ito na yung everlasting. Ito na yung eternal. No? Ibig sabihin, di ba sinabi ng salita ng Diyos that we are sealed by the Holy Spirit. So, kung tinataka na tayo ng banal na Espiritu, it means we are heirs of everlasting promise of God. Tayo ay tagapagmana ng walang hanggang pangako ng Diyos. Amen. At yung pangako yun ay doon sa kanyang kaharian in the eternal kingdom of God. So, this Hebrews chapter 3 verse 1 to 6 and 1 Peter chapter 1 verse 8 to 9. Number 3, how does believers portray the character of God? Paano natin ipinakikita sa ating karakter, sa ating pang-araw-araw na pamumuhay?
yung kagalakan bilang tayo ay mga mananampalataya. Little A, not afraid of persecution. So hindi tayo natatakot na tayo ay usingin, na tayo ay kutsain. Hindi tayo natatakot na tayo ay bulihin. No? Because we believe that we are in the true faith. We are in the true God. So naniniwala tayo na yung Diyos natin pinaglilingkuran ay totoo at yung pananampalataya natin ay totoo. Letter B, never to busy for God. So hindi tayo nagmamadali, hindi tayo laging na humahangga-hapon ng panahon para sa Diyos kasi ang Diyos ay kasama natin. God is with us. Kaya hindi tayo nag-aalala at nagpapaka-busy para sa ating paglilingkod sa Panginoon. Kasi yung ating paglilingkod kasi ay nagpuplo yan through the guidance of the Holy Spirit. Hindi pa yung lagi tayong pumunod ako, maglilingkod ako sa Panginoon, maglilingkod ako. Ang paglilingkod sa Panginoon ay ayon doon sa kalooban ng Diyos at tayo tinutulungan ng Banal na Espiritu. Kaya meron tayong ministry, mga kapatid. Kaya hinigil tayo ng bawat ministry. So para hindi tayo magkaroon ng pagkakaiba-iba sa ating paglilingkod sa Panginoon. Letter C is spend time in the Word daily. Para physical natin, ang pinakakain natin ng regular, 3 times a day, plus merienda, 2 times. Meron pang before night. Ano ba tawag doon? Yung bago matulog? Midnight. Meron pang gayon eh. Yan. Midnight na. So, 6 na bisis yun. So, dapat 6 na bisis yung kaya ng Lord of God eh. No? Yung man lang yung man lang bago kumain eh, mag-reset tayo ng isang verse. No? Naglalala ngayon sa grupo ngayon, kahit nasama ng pagkain, nakapagpulat yung Biblia, nag-aaral naman sila ng Bible. Alam niyo kung ano yung grupo na yun? Yung masipag maglakad ko yung Sabado. Kasi may kamag-anak ng